Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking 365 Day Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay March 27, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Economic Subordination. Ano ang tunay na ibig sabihin ng pagkatao? And sabi po dito, ang economic subordination is in the Trinity means that the Son and the Spirit willingly follow the Father's leadership in the work of salvation, while still being fully equal in divine nature. This does not mean they are lesser in beginning, but that they have different roles in God's plan for redemption. Sabi po dito na magkaka-level lang po sila, but meron isa lang iba't ibang rules sa God's plan. And sabi, ang scripture naman po natin ngayong araw ay John 15, chapter 26. Sabi po dito, the work of the Holy Spirit. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. Sa Tagalog po, subalit kapag dumating na ang mga aaliw na aking sasaguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. And ang scripture po natin ay teaching po natin ngayong araw ay the Father sent the Son to express His great love. Sabi naman po dito na yung Father po is sinent yung anak na sa atin na si Jesus Christ to express, para ma-express sa atin yung pagmamahal ng ating Father sa pamamagitan ni Jesus Christ. And teaching number 2, Jesus' submission is the essence of true humanity. Sabi naman po dito yung submit ng ating Panginoong Diyos sa ating Panginoong Jesucristo ay nagpapakita ng humanity na yung anak niya is sinabmit niya para sa atin nang walang isip-isip, na sinabmit niya talaga agad sa atin para sa kaligtasan natin, salvation natin. And ayun po yung papakita ng essence of true humanity ng ating Panginoong Jesucristo. And teaching number 3, the Spirit empowers us to become like Christ. Yan nga po, makikita natin na iba't iba yung role nila, but sila po ay equal in Trinity. Na yung Spirit naman po, ini-empower tayo para maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo na walang kasalanan at kilala ang ating Panginoong Diyos. And the application number 1, respond to God's love by loving Him with all your mind, heart, soul, and strength. Sabi naman po dito na i-apply pa natin sa sarili natin na mag-response po tayo sa love ng ating Panginoong Diyos by loving Him with all our heart, ating buong puso, ating buong pag-iisip, at ang soul, at ang strength na nagbibigay sa atin. And application number 2, do not use Jesus' divinity as an excuse for disobedience. Sabi naman po dito na huwag po natin gamitin yung divinity ng ating Panginoong Diyos para mag-excuse tayo for disobedient. And application number 3, submit to the Holy Spirit in order to please God. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na isubmit natin yung Holy Spirit na in order na piniplease natin ang ating Panginoong Diyos. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.